Ito na yung pinangako ko sa inyo na kung pwede natin makausap yung 139 tungkol doon sa pagpapatransfer niya nung pangalan niya sa, kasi 2-stroke pa yung motor niya, kaya medyo nahirapan siya dahil may incompleted yung papeles mo, di ba? Ayan, si Buddy po. So, ano ang desisyon mo ngayon? Di ba sabi mo, naubos na yung 3K, 1K na lang natitira? Susubukan ko pa rin humanap ng ibang paraan kung saan makakahanap ng magandang way na may transfer pa rin sa pangalan ko. Para sa legal na pamamaraan, di ba? Pamamaraan. Iba pa rin kasi pag sa'yo nakapangalan yung unit, di ba? Siyempre, kasi sayang din naman yung motor ko. Matibay pa, gumagana pa, hindi pagsabayan pa sa mga full stroke. Kasi RXT 135 pa yung motor niya. 1997 model, di ba? 97 Wow. model. Ang naging problema, hinahanapan ka ng release mortgage. Mortgage. Tsaka kahit isang resibo, sales invoice na pinabayaran para ma-cancel yung Inconvert. Inconvert. Yun. Yun Kaya- ang hinahanap. Kaya napakasalimot talaga pag may inconvert eh. Oo. Di ba yung 162 nga ganyan din? Kaya nga, dami hinahanap. Dami hinahanap. Wala na rin yung ginausap ko yung dating may-ari, wala na rin, ang sabi niya, wala na rin sa resibo kasi nga, nakilalipat na sila ng bahay. Tapos, yung asawa niya, namatay na rin, na siya rin ang may hawak ng mga papeles. Kaya wala na siyang itatabing papeles kahit isa. Kaya sabi niya, wala na talaga, wala na akong hawak niya. Kahit may affidavit of loss, ayaw pa rin nila Ayaw. honor, no? Meron ng deed of sale, may affidavit of loss na sa mortgage, ayaw pa din. Ayaw pa rin honor, no? Para, kumbaga, maaluan na, no? Ayaw. Yung HPG ba nag-ayaw? Nag-cancel? Ang sabi nung naglakad, ano daw, Eagle Insurance ba yun? Eagle Finance. Eagle Finance sa Mandaluyong. Yun ang naghahanap ng kahit isang sales invoice lang. Para kahit pa paano matanggap na nila. Para makancel yung Inconvert. convert. Para mapirmahan na nila. Para maayos na, mainit sa pangalan ko. Yun nga. Kaso talagang wala na, yung may-ari wala na makita. Pero sabi mo nga nung nakaraan nag-usap tayo, kung 4-stroke ipapalit mo, wala nang problema, no? Dahil diretso yung pangalan ko. Oo, yun. Yung prangkisa nito, Sa pangalan ko na. yung motor na lang ang hindi. Oo. Ayun. Ang next year, 2025, hindi na may re-registro ang 4-stroke at 2-stroke kung magkaiba ang pangalan. Ayun. Kagaya Nagbigyan lang sa ngayon. sa ngayon, 2024, nagbigyan lang na may registro. Pero next year, wala na talaga. Kaya sinusubukan mong ihabol pa. Oo, para at least may registro. Oo. Renewal naman din ng prangkisa nito sa 25. Ayun, ganun pala nangyari, magkaiba pangalan. Prangkisa sa kamotor. Kasi kung parehas lang ang pangalan, may i-re-registro mo lang, okay na eh. Oo. Kung isa lang ang pangalan, kung sa dati may-ari pa rin, I-re-registro mo lang. Renew lang na renew. Yun nga, doon nga pala nagkakaroon ng problema. Bali, 2 taon na tayo pinagbigyan na. Oo. Last year, 23 at 24. Oo. 2025, talagang wala na. Swerte pa nga ang Quezon City. Sa Bulacan, wala nang 2-stroke. Kaya, Di ba? dito, sinabi naman ni Pres, sabi, ano ba tawag ko? Walang phase out. Kaya, Basta updated, di ba? Oo, ang renewal. Kaya, nagkaroon lakas ng loob na Ipatransfer sa pangalan mo. para may pa siya ng may renew. Oo. Kaya sa mga maglalakad ng mga ganitong papeles, siguraduhin nyo muna na kompleto kayo ng dokumento para, di ba, ilakad nyo. Kasi kagaya nyo, di ba nagbayad ka pa mo? Nagbayad ka tapos, wala, di ba? Pinagbayad ka muna ng SPG, di ba? Bayad muna kami. Sabi ko, bayad ko muna rin sa land bank. Sabi ko, 50 yun. Ayun. Tapos pagbalik ko, Hindi rin pinirmahan. Dahil nasilip na doon sa CR, yung convert ko pala ito, kuhanin nyo muna yung mortgage release. Ayan. Yung Norgis Yamaha, sarado na. Ayun.
Dahil yung motor niya, 1997 model, ka-modelo ng motor namin dati. Kaya gano'n nangyari. Nahihirapan siya kaya gilapin yung Norkish Yamaha na yun, na nasa Malinta. Wala na nagsara na eh. Oo, ilang beses kami pumunta ron na una magkasama kami nung tao na naglalakad sa harap ng pagpinis ko. Pangalawa, ako lang mag-isa. May nakita ko Yamaha pero hindi daw sa kanila binigay kong ito. 2015 pa lang daw sila nakatayo doon. So, ganun nga po, no? Happy ako na vlog para sa interview kay Buddy tungkol sa, yun nga, yung sitwasyon niya. Yung prangkisa ng 139, nasa pangalan niya na. Pero yung motor, nasa dating may-ari pa po. Kaya yun yung paksalang natin. Kung lalakarin nyo yung ganitong mga dokumento, proseso, kailangan meron kayong release mortgage. Yun yung pinakamahalagang sandata na dokumento. Ang unang-unang hinahanap Oh, ng yun. speaking. Saka kumare, yung lumang resibo na pinagbayaran. Yan, importante, napaka-importante. Opo, nung dating may-ari. Salamat. Salamat, Bad. Salamat. So, yun nga mga katod. Batay sa napanood yung video clip ng podcast namin ni Buddy tungkol dun sa pag-aasikaso niya ng kanyang unit para maisalin na sa kanyang pangalan yung motor. Kasi nga, di po ba, yung prangkisa kasi sa kanya na nakapangalan pero yung motor dun pa sa dating may-ari. Ang nagiging causes kasi ng problema ay 1997 model pa at yung mga dokumento na needed ay na-misplace na nung dating may-ari pagkat tungkol doon sa mga papeles niya ay yung misis nga na namatay na. Kaya hindi na matrace kung nasaan na yung mga dokumento pa na needed. Kahit sana isang resibo lang, maaari nang i-okay nung yun nga, nung ang tawag ito, nung Eagle Finance Corporation na located na matatagpuan sa Mandaluyong yata, Longkalentong daw, sabi nga nila. Nung nakaraan nga ako, kinausap ko na rin yung naglalakad sa kanya na si Ray tungkol sa sitwasyon ng kay Buddy. Ang sabi nga ni Ray ay yung meron pang kailangan yung tinatawag na cancellation of shuttled mortgage. Ito daw ay makukuha kung saan at itinatak yung encumbered. Kaya pero sabi niya meron naman na siya na to, nakakuha na. At yun nga, sa Kalento nga makukuha to yung Eagle Finance Corporation. Depende na lang sa ano niya, no, kung magkakaroon kayo ng ganitong sitwasyon, yung kung saan nyo kinuha yung motor. Diba? Kasi yung nag-finance dun sa RX 135 ni Buddy ay sa Eagle Finance Corporation. Depende lang sa inyo kung sino kumpanya ang nag-finance ng mga motor nyong installment. Doon kasi nagkakatalo yun pagka installment yung motor. Kasi hindi nyo nakasikaso yung release mortgage. Kami kasi meron din kaming ganyang cases noon, yung 147 sa pamilya ko dati yon, bago na ibenta. Pero bago namin kasi na paid na hulugan din yon, na nung natapos namin sinabi ko kagad na kunin na kagad ng magulang ko yung release mortgage. At after 2 months tinawagan kami na andun na nga raw yung release mortgage at kinuha namin. Kaya yung nakabili, nailipat nila kagad sa kanilang pangalan yung dahil kompleto ng dokumento, release mortgage, saka lahat na resibo ibinigay ko din doon sa nakabili ng unit namin noon. At yun nga, pag nakuha ni Ray yung cancellation of shuttled mortgage, baba siya kung saan nailagay yung encumbered. Tapos pagka yung encumbered natanggal na, diretso na si patrolman sa Valenzuela doon sa register of deeds na tinatawag. At pag natapos niya yung proseso sa register of deeds, baba naman siya sa PNP Highway Patrol Group uli, na which is na nabayaran nga nila noong nakaraan, babalik na sila doon. At pag naayos na nila sa Highway Patrol Group, sa PNP nga, diretso na sila sa LTO. Ganun kasalimuot. Palagay ko, yung isang na-interview ko na sa pilahan, na kasamahan ko rin, hindi ko nababanggit yung pangalan dahil sensitibo yun, tao na yun.
umabot daw ng 9K yung gastos niya. Si Buddy, yung 4K niya, naubos na yung 3K. At meron na lang siyang natitirang 1K nga sa 4K. Kaya nga sa tansya ko, baka yon yung 4K na ibinadget niya rito ay kukulangin talaga. Kaya sa mga maglalakad ng ganitong uri ng dokumento o proseso sa change motor, isa na naman problema ng change motor, siguro maganda kayo ng mga 9K para lang mailipat sa inyong pangalan. Kasi maganda rin ho talaga pag nailipat sa inyong pangalan kasi kahit i-travel ho natin ng malayo yung sasakyan natin, pag pinakita yung tinatawag nito ORCR, di ba? Sa'yo nakapangalan, tas lisensya mo, pag nag-match, okay na po yun eh. Wala na masyadong cheche, borete. Kaya sa mga magtatangkang magpalit ng motor, o kaya pangalan ng motor, siguraduhin nyo munang kumpleto ang mga requirements na hawak nyo bago kayo magsimulang maglakad ng mga unit nyo. Another vlog tungkol sa change motor. Sana po nakakuha kayo ng kahit konting ideya o kaya tips sa vlog natin na to sa ngayon. Salamat po sa pagbisita. Just come John.